Ay, kumusta na kayo mga buddy? Teka, isusuot muna natin ating salamin para kumpleto, si Supremo. So, anong balita sa inyo ngayong araw na to? Today is July 6. Siguro mapapanood nyo ito mga gabi na, no? Bago kayo matulog, mapapanood nyo na ito. Ang pag-uusapan natin na yung tungkol din sa latest na ipinalabas ng Fivox na Taal Volcano Bulletin. At itong ipinost ko kahapon sa ating Facebook page na ang Supremo, yung tungkol sa bubbling. Dumami raw yung bubbling dyan sa, sa may mainit bubble site ba yun? Dive site. Ayan. Dito sa may Mabini, Batangas. So, puntahan natin yan. Tingnan natin kung ito nga ba may koneksyon sa lindol o sa Bulkang Taal. Ano? Tingnan natin yan. Panoodin natin kung ano yung sinabi dito ng Fivox. Pero syempre, bago ang lahat mga buddy, hindi mawawala na tayo ay mag-shoutout dito sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, shoutout kay Carl Cedric Arenas, Info Nanay TV, Jojo Victorino, Cesar Visleño, Steven Carson, Eduardo Juliano Banawa, Lucy Tan, Ervin J. Di Maunahan, Miss Dr. Prakas HSM, Kim Aldrich Garcia, Julina Cruz, Elaine Isip, Sherry Joy Bautista, Neko Chan, Napoleon Gardening, Evangeline Huning, Mardel Sheffer, Alwin Darly, Jennifer Suizo, Cesar Austria, Amo Pogi TV, Jolo Manuel, Hanico Princess Miracle, Ruben Valdez, Dory Oriola, Marcy Rose Ann Velasco, Nenita Olea, Ronnie Caberto, THS, Dali Osorio, Elay Mendoza, Viel Reyes, Teresa Espiritu, Cesaria Mantala, Joel Carriño, Ludel Aguirre, Salmer Pereña, Rose Gutierrez, Emel Tampos, Balbina Valencia, Valir, Mercy Mendoza, Martin Mangabat, Adiluna, France 22, Jansinelli Orculio, Miguel Almeda, Arnold Comilla, Gina Alvarez, Che Cadjo Beiran, Alo Ripoila, and Paul Kausek. Maraming salamat po sa inyo. Dumako tayo ngayon dito, diretso na dito sa buod ng Taal Volcano Bulletin ng Fivox. So today is July 6, 2021. Alert level 3 pa rin po tayo. Nakapagtala ng 39 volcanic earthquake at yung mahinang background tremor. Ang kanyang sulfur dioxide mga buddy, 5,299 from 22,000 nung isang araw, nag 5,299. At balikan natin mamaya yung post ko kagabi kung saan ay tinalakay natin to, no? May sinabi tayo dito tungkol sa sudden drop ng sulfur dioxide. So ito po yung makikita ninyo na mga naging paglindol. Ang concentration niya ay na dito sa northeast, no? Sa may Talisay area. Ayan. May pailan-ilan din dito sa may east. Okay, so ito naman yung ating bar chart na ginawa. So kitang-kita natin 22,628 bumaba sa 5,299. Ano kaya ang paliwanag dyan, no? At meron nga pala tayong isang apps or itong website na nabuksan. Ipinadala to kasi nung ating isang taga-subaybay, si Owen. At napakaganda kasi kumpleto na to. Nandito na yung sa sa Mirova. So ito yung volcano monitoring system. Meron din ditong gamit yung mga satellites katulad ng Sentinel. So itong mounts or yung monitoring unrest from space, kaya I recommend na i-download nyo ito mga buddy, or tingnan nyo yung kanilang website, no? Hindi pala i-download, tingnan nyo yung kanilang website para makita nyo kung ano yung kahalagahan nito. Hindi muna natin pag-uusapan yung tungkol kay Taal Volcano. Dumako muna tayo dito sa sinabi ni Mai. So nag-post kanina si Mai. Ayan, ito. Pero bago natin banggitin yung post na yan ni Mai, ito yung sinabi ko kanina sa ating Facebook page. Ito yung post ko. So 19 hours ago, wag po tayo matuwa kung sakaling biglang bumaba ang SO2 emission sa susunod na Taal Volcano Bulletin ng Fivox. Iba yung paghahanda at pagmamanman pa rin tayo mga buddy. So hindi pa natin nakikita yung resulta ng Taal Volcano Bulletin. Pero may duda tayo na baka nga bumaba ito. No, baka nga bumaba itong SO2 emission. So yun nga, nangyari nga, bumaba nga siya. At nag-post si Mai ng mahabang post tungkol dito sa sudden drop of SO2 after the 22K
tons per day. So basahin nyo na lang yan. Dito lang tayo dumako sa highlights ko. Ang sabi niya dito, no, SO2 suddenly dropped to 5,299 tons per day in today's report is a cause of concern. We know na nasa 22,000 a day ang na-separate na SO2 sa magma. So when it drops like this, hindi nag-stop ang separation of SO2 with magma underground. Nagpatuloy ito saan napunta ang gases at di nakalabas. It stayed inside TV's belly. Ayan, ang sabi niya. And pressurizing the plumbing system, kaya hindi nakalabas ay dahil pansamantalang natakpan ang nag-solidify na minerals ang mga vents na lagusan. Ang ganitong events ay delikado dahil kapag na-overpressure ang ilalim, eruption takes place. So not to celebrate po itong ganitong kilos ni TV, kaya maging masanda po tayo dapat sa mga oras na ganito. Never underestimate a wet volcano po, lalo na kung may higanting hydrothermal system na gaya ni Taal Volcano. I have to be honest with you, all I wouldn't dare go near this volcano when it's erupting because of its capabilities to ship all living things. When it erupts, it always surprises even volcanologists. Kung natatandaan nyo, kung naalala nyo yung sinabi ni resident volcanologist Paulo Reniva, ganun din, di ba? So nagkakatugma sila na pagtaas ng gases ng SO2 at pagbiglang bumaba, nagkakaroon ng pressurization at maaaring sumabog. Ayan. So ngayon, dumako tayo dito sa isang balita, sa isang balita, yung sinabi ko sa inyo kanina, tungkol nga dito sa Mabini bubbling na nakita natin at sinabi ng mga divers doon na unusual, very unusual yung ganun na pagbula dito sa may Mabini Bubble Dive Site, kasi naman dati hindi ganon. So ito ay nangyari noong July 4. Nasaan na ba yun? Nawawala na naman siya. So hanapin natin dito. Ito. So ito yung ipinalabas kahapon sa GMA ata to. Dumami ang bula at lalong uminit ang tubig sa Mainit Bubbles Dive Site sa Mabini, Batangas mula nang mag-alboroto ang Bulkang Taal. Narito po ang aking report. Fast forward natin. Triple sa dami ng pinanggagalingan ng mga bula at lalo pang pag-init ng singaw na nanggagaling sa mga ito. Sa mismong buhangin nanggagaling ang bula. Okay, so yan, nakita nyo yan. Ngayon, nag-post uli ako. Ito yung pinost ko. Sabi ko, yung Mainit Bubbles Dive Site sa Mabini, Batangas, napansin ng mga divers na dumami ang bubbling noong July 4. Bantayan yung maigi yan. Posibleng konektado yan sa mga naganap na volcano tectonic na lindol noong July 1 and 2. So, hindi tayo nagkamali mga buddy dahil ang PHIVOLCS ay nagpalabas ng isang panayam at ito naman yung sinabi ng PHIVOLCS. Nag-alboroto ang Bulkang Taal. May paliwanag po ang PHIVOLCS dyan. Narito ang aking report. Tinawag na mainit bubbles ang dive site na ito sa Mabini, Batangas dahil sa mga bulang lumalabas mula sa buhangin. Sa nakalipas na mga araw, lalo raw dumami ang mga bula at mas mainit ang temperatura ng tubig. Nabahala rito ang ilang diver. Siyempre, natatakot din kami na baka mamaya hindi lang mainit na bula yung lumabas doon. Although nagtitake precautions naman kami. Sabi ng PHIVOLCS, ang aktibidad sa dive site ay walang kinalaman sa pag-alboroto ng Bulkang Taal na 20 kilometro ang layo mula sa lugar. Itong Mabini area, yung peninsula ng Mabini, ay talagang old volcano yan, inactive volcano, na matagal nang in-explore yan for geothermal. Kaya talagang maraming mga hot spring sa lupa at sa ilalim ng tubig. Ang pagdami ng bula, posible raw dahil sa paglindol sa bandang Mabini noong July 2. Isang araw yan matapos magkaroon ng phreatomagmatic eruption ng Bulkang Taal. Between magnitude 2.6 to 3.6 ang mga serye ng paglindol dyan, at yung 214, yun yung nauna, ay naramdaman sa Batangas City ng intensity 3. At kapag ganon, syempre na-disturbo yung mga bato sa ilalim at pwedeng magkaroon ng dagdag na pathway o daanan ang mga mainit na tubig paakyat doon sa diving area. Hindi naman daw delikado. So yan po ang paliwanag ni Yusek Solidum na ito ay may koneksyon doon sa paglindol. Ngayon, silipin natin sa mainit kasi itong lugar na ito ay nadaanan ko na rin. Ipapakita ko sa inyo itong mga body. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung aking video noong August 19 na kung saan ay naglakad tayo na mag-isa sa
Mabini Circumferential Road, almost 27 kilometers to, at itong part na to ay nasa mainit na ako. Yan, kung hindi nyo napanood dito, ilalagay ko sa description yung link. Itong parte na to, ito. So ito ay si Spring na yan. Isang kilalang resort ito. So nandito sa part na to ang mainit ito. Ito mainit na to. Yung sinasabi na dagat na kung saan ay may nagkakaroon ng bubbling, nandito yan sa harapan ng karagatan na yan. Ngayon, kung titingnan naman natin, yung sinasabi na mga paglindol ni Yusek Solidum na maaaring nakaapekto, ay ito yon. Yan, itong magnitude 3.9 na naranasan noong July 1. Ito yung pinakamalapit kasi. Itong July 2, ganun din. At yung mainit ay nandito sa part na ito. So, kung titingnan natin sa Google Earth mga buddy, ito yung, yan, mainit ito. Yung mga nangyaring paglindol, nandito lamang. So, dito sa karagatan na ito, ng Mabini, sa may tapat ng mainit, yung dive site. Hindi na natin alam kasi ito yung dinaanan natin doon sa ating video na ipinakita ko sa inyo. Ito, yan. Itong building na to, yan yung Sea Spring Resort, ito yan. So, nandito yung dive site sa part na yan. At ang lindol, nandito lamang. Ito nga ayon dito sa Volcano Discovery. Inuulit ko, walang kinalaman ang Taal ayon sa Feebox dahil malayo nga raw. Pero itong mga paglindol ang posibleng naging cause ng pagdami ng mga bubbling dyan sa Mabini area. Ayan, para mas malinaw po. Ngayon may bago pong pahayag si Yusek Solidum at ang sinabi dito niya, pwede rin naman po maging sakaling mawala po yung tubig dyan sa crater ng Taal Volcano, wala ng interaction ng magma and water, ay pwede pong mag-transition ito sa weak to violent eruption of gas-charged fluid magma na para pong may fireworks. Magkakaroon po ng lava fountaining at magpo-produce ng lava flow papunta sa baba. Antabayanan po natin yan. Kasi po, posible nga po mangyari yan ayon po dito sa Feebox. Kaya lahat po ng maaaring senaryo, kailangan na sabihin nila. Kung ito man ay maging mahina, sabihin nila. Yung kung ito man ay magkakaroon ng violent eruption, sabihin nila. Para yung mga tao ay palaging nakaantabay, palaging handa at hindi nangangapa. Kasi marami tayong nababasa sa ating comment section na nagpapasalamat ang mga tao dahil sa nauunawaan nila yung mga nangyayari kay Taal dahil kay MyGeo World. Kita nyo naman kung paano ipaliwanag ni MyGeo World ang mga assessment, no, yung kanyang mga sinasabi dito na talaga namang tumutugma sa lahat ng mga nangyayari. Kagaya nung nabanggit ko sa inyo, yung studies, no? Lahat ng mga sinabi niya noon ay yun ang nangyari dun sa, or yun ang naging resulta ng studies tungkol dito kay Taal Volcano. So sana po nakapagbigay na naman tayo ng konting informasyon tungkol kay Taal at wag po tayo magsawa na sumubaybay sa ating Facebook page na ang Supremo at dito sa ating YouTube channel dahil lagi natin itong tinatalakay itong kay Taal sa tulong na rin ng ating mga kaibigan, sa tulong na rin ng Feebox, sa tulong na rin ng mga website na pinagkukuhanan natin ng informasyon tungkol kay Taal. Muli, ito yung Supremo. See you next time mga buddy.